Nasa 16,000 pasahero sa NAIA ang apektado ng mga kanseladong flight dahil sa bagyong Tino. May mga kanselado rin biyahe sa PITX. Saksi si Marie Zumal. Pagdating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, wala nang masakyan sina Roland at Abby papuntang Batangas dahil sa mga kanseladong biyahe dulot ng bagyong Tino. Nag-walk-in lang din kasi ang dalawa at tanging ang mga pasaherong may advance booking lang ang tinext ng bus company na kanselado ang ilang biyahe. Dagdag pagod po since estudyante po, midterm season po. So marami pong gawain din. Per we shot the same time for safety. Naintindihan naman po namin yung pag-cancel. Sana po ma'am, yung advisory po nila mas maaga at the same time po widespread. Wala na ring biyahe ang 19 na bus mula rito na papunta sana sa mga pantalan at sasampas sa mga roro. Bawal pa rin naman kasi ang paglalayag sa mga lugar kung saan nagtaas ng storm signal simula pa kahapon. Kanya-kanyang paribok naman ang mga pasaherong apektado ng kanseladong flight sa NAIA Terminal 3. Cebu, anong cancel din? Cancel. Anong plano mo dito ngayon? Magpa-check if magpa-rebook. Kasi sayang naman yung pamasahe mo effort. Sa Dumangas Port, kanselado rin ang biyahe ng mga roll-on, roll-off o ro-ro vessels. Kaya naman perwisyo ito para sa mga driver ng sandaang truck na mabiyahe sana sa pantalan. No choice talaga at kailangan maghintay bago makatawid at delikado at ayaw din magpatawid ng Coast Guard. Wala ring biyahe sa mga pantalan sa Cebu matapos itong isara sa publiko ng Cebu Port Authority dahil sa banta ng storm surge. Ang mga stranded na pasahero nagpalipas muna ng gabi sa isang gymnasium sa Barangay Tinago. Stranded, nawa may kaabot sa barko ang hinglarga, padulong tubigon. Ayon sa Philippine Coast Guard Central, mahigit 300 pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan ng Cebu. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.